So, purihin ang Panginoon. Nandito na po tayo. Muli tayong bumalik. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Ito po ang ating Tuesday JCLG Online Bible Study at purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo sa ating paksa sa ating subject na spiritual warfare and deliverance. No? And under sa ating subject na spiritual warfare and deliverance, meron po tayong topic na our spiritual weapons, no? Our spiritual weapons. Sabi nga sa sa talata na ating binabasa, 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not carnal or are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Ganyan ka-powerful ang ating mga weapons, no? Laban sa kampo ng kadiliman, laban sa powers of darkness. At meron tayong kalaban, si Satan and his demons and his fallen angels. Okay, yan po mga kalaban natin. At sabi sa verse 5, we are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Una sa verse 4, sabi, ang ating sandata hindi ito pampisikal, ano? Ang ating sandata ay spiritual sapagkat ang ating pong kalaban ay spiritual din. No? Si Satanas at ang kanyang hukbo. So at sabi, ang ating mga sandata ay nangunguna, nangingibabaw. Na kung merong hamon o magmamataas, no? Sa karunungan ng Diyos, atin po yung ibabagsak, atin yung ika-cast out, sapagkat wala nang tataas pa sa knowledge ng salita ng Panginoon. So at ito ang ginagamit natin, ano? Ang basihan ng ating pananampalataya ang salita ng Panginoon. Marami na po tayong natalakay ng mga weapons for spiritual warfare at banggitin ko lang yung ilan na hindi ko na-expand na pag-aralan na po natin. No? Okay. So una, natalakay po natin the name of Jesus, the authority and power of the name of Jesus. No? At pangalawa, yung the Word of God, the sword of the Spirit. So, pinag-aralan natin yung dalawang Greek word na logos and rema. The sword of the Spirit is the rema word of God. Okay? At pangatlo ay yung weapon number 3 is the blood of Jesus. Nako, powerful po yan. Takot si Satanas dyan at ang kanyang hubo sa dugo ng Panginoong Jesus. The precious blood of Jesus. Okay. So, number 3 is the blood of Jesus, the authority and or the power of the blood of Jesus. Tinalakay po natin, ano? Hindi ko na-expound. Then, yun ang weapon number 3. Then, weapon number 4 is the ano ba na doon? Kahit naman balik-balik na yan. Meron tayong pinag-aralan, the fivefold ministry gifts. The fivefold ministry gifts, yan po ay weapon din natin, spiritual weapons. Meaning, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, aliman sa fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, ikaw ay weapon ng kaharian ng Diyos. No? Special force ka ng Panginoon, isinusugo ng Panginoon sa labanan. So, these fivefold ministry gifts are the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay? Spiritual weapons, pinag-aralan natin yan. So, hindi ko natatalagayin niya. Ang fivefold ministry gifts, parang araw po yun, parang pana, no? Meron talata niyan na ang mga weapon ng Panginoon, tayong mga lingkod ng Panginoon ay tulad sa mga matatalas na araw, no? Sabi sa Isaiah 49 verse 2, He made my words like a sharp sword. He hid me in the shadow of His hand. He made me like sharpened arrow. No? He hid me in His quiver. At ang arrow po, yung palaso, merong 5 parts yan. No?
hindi na natin tatalakayin. So, ganun din ang fivefold ministry gifts. May 5 calling yan or offices. The apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At mga weapons, itong mga calling na ito. No? Tayo ay hukbo ng Panginoon. So, yan ang mga pinakamataas na calling. Pero mga kapatid, kung hindi naman kayo tinawag alinman dyan, okay din, kahit tagawalis kayo ng church, ang reward ng Panginoon hindi nakabase sa taas ng calling. Hindi rin nakabase sa dami ng alam mo sa Biblia. Hindi rin nakabase sa taas ng iyong mga gifts, no? Hindi rin nakabase ang reward ng Panginoon sa dami ng nagawa mo, no? Nakabase ang reward ng Panginoon doon sa ginawa mo na pinagagawa niya. Baka gawa ka ng gawa, hindi naman niya pinagagawa. Baka naging isinakop mo na lahat, jack of all trades and master of none. No? Hindi ganon, may specific calling po tayo. At kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, huwag ka lalapas, doon ka lang. At nandun ang blessing ng Panginoon, nandun ang kanyang reward sa eternity, reward sa atin. So, kaya masama rin yung mag-ambisyon na hindi para sa'yo. No? Okay, maraming lesson dyan sa Bible. So, another spiritual weapon is the 9 gifts of the Spirit. May weapon po yan. Ano yung 9 gifts of the Spirit? Speak in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gifts of healing, gifts of faith, and workings of miracles. Those 9 gifts of the Spirits are spiritual weapon. Natalakay natin yan. Then, we have another weapon, our thanksgiving, praise, and worship to our God. Weapon din po yan. Ang praise and worship natin, yan po ay sandata weapon, spiritual weapon po natin yan. Napag-aral natin yan. Kaya, tatlo yan, pagpapasalamat, thanksgiving to God, praise, and worship. No? The moment you thank, you praise, you worship the Lord, something good, something great is going to happen. Ang presence ng Diyos bababa. At mangyayari yung sinabi ng Panginoon sa Biblia na the battle is of the Lord and victory is yours. Okay. So, spiritual weapon po yan. Then, tayo po ay dumating doon sa another weapon na the power of prayer. Prayer is a very powerful weapon. Natalakay natin. Then, pinag-aralan din natin sa part 2 niyan, yung different kinds of prayer. Ano yan? 8 po yung different kinds of prayer. Hindi ko natatalakay. Sundan nyo na lang yung mga previous video teachings, video Bible study natin. Okay? So, 8 po yan. Then, tinalakay natin last week yung the armor of God. Ay, maganda pag-aralan yan. Marami hindi nakakaalam niya. Ano yung armor of God? Ano itsura niyan? No? Paano na ibibihis siya? Pinag-aralan po natin nung last week. So, hindi ko natatalakay. Now, dumating tayo sa pag-aaral na another weapon. Nasaan na yung outline ko? The angels of the Lord. Ano yung angels of the Lord? Additional weapon po, no? Mga sinusugo ng Panginoon para sa atin. Ayan. The angels of Yahweh or the angels of the Lord. Ito po yung papaksay natin ngayong gabi. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyong presence. Dalangin po namin na magsalita ka sa amin through the Holy Spirit. And anoint us once again with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagbumula sa iyo. Thank you, Father God, for teaching us, for equipping us, for empowering us through the power of your words. We receive the revelation knowledge of your word through the Holy Spirit and through the word of God. Thank you, Lord Jesus. We exalt, we worship the name which is above every name, the name of our God, the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Okay, so let's start na po. Bibilisan na. So, sa Bible, ang ibig sabihin po ng ang Greek word sa angel, sa angelos, meaning the messenger, messenger, angelos,
messenger, na ang ibig sabihin, pinadadala ng Diyos na mensahero, ano? Utusan ng Panginoon para gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Yan ang trabaho ng mga angels. They are ministering spirits. Okay? Now, maraming klase pong angels sa Bible. No? Maraming klase. At kung tawagin ang mga angels na yan, sa Bible ay mga living creatures. No? Kaya tawag din natin yan na spirit beings or living creatures in heaven. At tawag din natin na angels. No? Yung iba, ang tawag na lang ay ginagawa nila, ang tawag na nila ay mga living creatures or living beings in heaven. Kasi nga, merong different kinds of angels. Different kinds of angels. At sabi nung iba, hindi naman lahat ay mga angels yun. Well, para hindi na nakakalito. Tawagin na lang natin angels kasi sila yung utusan ng Panginoon para gawin yung kalooban ng Panginoon dito sa lupa, no? Pinapadala sila ng Panginoon. So, meron mga angels sa langit, sa heaven, worshiping angels. Meron mga angels dito sa mundo na dineploy, na pinadala ng Panginoon. No? Noong unang panahon at hanggang ngayon. Okay. So, sa Bible, madalas, alam niyo ba si Jesus ay tinatawag din sa Bible, sa Old Testament na the angel of the Lord. Yes. Kaya sa Bible, sa Old Testament, pag meron sinabing, and the angel of the Lord, si Jesus po yun. Siya yung Yahweh sa Old Testament. Siya yung Lord, siya yung Yahweh. Siya rin yung the angel of the Lord. No? Pero hindi ibig sabihin the angel of the Lord, ka-level na niya sila Michael, si Archangel Michael at si Archangel Gabriel at yung mga angels sa langit, ano, gaya ng tinuturo ng mga cult na binaba nila si Jesus daw ay angel lang. Saan ba yun? Na hindi ko malala ko sa Jehovah's Witnesses o sa Mormons na sabi si Jesus ay siya si Angel Michael. Naku, napakalayo po niyan, ano? Wala tayong makikita sa Bible na sinabing si Jesus at si Archangel Michael ay iisa. Malabo po yan. Haka-haka yan. At yan ay aral ng demonyo. Hindi yan aral ng Biblia. Okay. So, sa Bible, especially sa Old Testament, pag may na-encounter kayong salita na sabi, and the angel of the Lord, sa mga modern English Bible, kinakapitalize nila yon para madaling makita, maintindihan na, hindi ito ordinary angel. No? Angelos, angel, messenger, si Jesus man ay messenger din ng Ama, pinadadala sa Paul, even under the Old Testament, pinapadala na siya ng Ama at siya kusang bumaba sa lupa as second person of the Godhead, representing the Father God. The Father and even the Holy Spirit. Bumababa na rin dito sa lupa at kasama sa assignment na pinlano ng Diyos. Kumikilos si Jesus, the angel of the Lord, and the Holy Spirit even sa Old Testament. Especially sa buhay ng mga prophets. Okay? So now, si Jesus as the angel of the Lord, guys, sinabi ko, kinakapitalize siya sa modern English, para makita nyo na hindi yan ordinary angel. Iba siya sa mga angels na sa langit, na mga worshiping angels or ministering spirits. Hindi po siya ordinary angels. Kaya tinawag siya the angel of the Lord, kung ating pagagaanin ang English the messenger of the Lord. Anong trabaho ni Jesus sa Old Testament? No? Siya yung bumababa sa lupa. I believe ang God the Father hindi bumababa, ang bumababa si Jesus at ang Holy Spirit para aksyonan yung kalooban, yung plano ng Diyos dito sa lupa. At marami tayong prueba sa Biblia, lalo sa Old Testament, na si Jesus ay nandun na sa Old Testament kahit noon pa. Siya nga yung naglabas na ina-appoint niya si Moses to become the leader of Hebrew people, leader of Israel, para ilabas from slavery sa Egypt. No? At nandun yan sa Jude
sa aklat ng Jude chapter 1 verse 5, no? May mga translation, lalo na yung Net Bible, ang pagkakasalin at sila'y inilabas sa ibang translation ng Panginoon sa pagkaalipin sa Egypt. Sa mga bagong nakukuha, nahuhukay na mga manuscripts, ang nakalagay is Jesus. At sila, ang Israel, ang bayan ng Diyos, ay inilabas ni Jesus sa pagkaalipin sa Egypt. Nandun yan sa Jude chapter 1 verse 5. No? Si Jesus yung, sino ba, paano papunta si Jesus doong panahon ni Moses? Hindi pa naman siya ipapanganak. Kasi nga, nandito na siya sa lupa noong pa, sa Old Testament. At ang katawagan sa kanya sa Bible is the angel of the Lord. Sa Old Testament, tingnan nyo, the angel of the Lord. No? At ganun din, tinatawag din siya, siyempre, Lord sa Bible. Kaya sa mga sa King James, sa Ibasalin, inilabas ng Panginoon ni Lord ang mga Hebrew people, ang Israel from the slavery sa kamay ng Egypt, no? Inilabas to go to the promised land. At sa Jude chapter 1 verse 5, sa mga bago nakuhang manuscript, sa mga modern Bible English translation ay Jesus ang nakalagay, hindi na Lord. Kasi yung Lord na yun, to be specific, si Jesus yun. Yeshua. Siya yung Yahweh. No? Siya yung Yahweh sa Old Testament eh. Siya rin yung the angel of the Lord. No? Pero hindi natin siya isasama sa kategorya ng mga different kinds of angels kasi hindi naman siya kagaya ng mga angels na utusan or servant of the Lord or servant of our God or ministering spirits. Hindi siya ganon. Kaya siya tinawag na the angel of the Lord kasi siya yung messenger ng Ama dito sa lupa. Okay, siya yung nagre-represent sa isang Diyos. Kasama rin bumaba ang Holy Spirit. Okay? So, yung nakausap ni Moses sa bundok ng Sinai, yung nakita niya sa burning bush, lumabas yung the angel of the Lord. Si Yahweh yun. And that was Jesus. Okay? So much for that, ano? So, binanggit ko lang, sa Bible, sa Old Testament, pag meron siya, and the angel of the Lord, as capitalized, ay si Jesus po yun. No? Ngayon, sa heaven, sa simula pa, lumikha na ang Diyos ng different kinds of creatures or living creatures, o kung tawagin ay mga angels of the Lord. No? Marami yan. Number one, meron tinatawag sa Bible, may pinakita na messenger angel, no? Na siya yung, itong mga angels ito, yung parito, inuutusan ng Panginoon. Nagdadala ng message sa mga prophets, sa bayan ng Diyos, gumagawa ng ganito, at ganyan, inuutusan ng Panginoon to fulfill their missions, kung anong iniutos sa Panginoon. Messenger angel. At I believe, at maraming Bible scholars naniniwala na ang chief ng messenger angel is Archangel Gabriel. No? Si Archangel Gabriel. Now, meron naman tinatawag na warring angels. Ito yung mga sundalong angels na assigned for spiritual warfare. Ang kalaban ay mga demonyo, mga fallen angels, si Satanas, no? At pinaniniwalaan din ng maraming Bible scholars na ang head or chief ng warring angels is Archangel Michael. Okay, Archangel Michael. Now, bukod doon, may mga worshiping angels sa langit. At nung si Lucifer o si Satanas ay hindi pa nagre-rebelde sa Diyos, maraming mga Bible scholars, they believe, at ako ito rin paniwala ko, na si Lucifer ay sa Paul may mataas na rank, no, sa kalipunan ng mga angels, at sinabi yan, ano, sa Isaiah chapter 14 verse 12 pababa, at sa Ezekiel chapter 28 na pinaganda ng Diyos, isa sa pinakamagandang angels, ito si Lucifer, itong si Satanas, no? Bago siya magrebelde. At bago siya magrebelde, maraming Bible scholars na naniniwala na
si Lucifer o si Satan ang chief angels na assign sa worship in heaven. Sa worship. Yes. Kasi sinabi yan sa Bible, sa Ezekiel 28 at saka sa Isaiah 14 verse 12 na nandun na si Lucifer, magandang angel ng Panginoon, na sa kanyang katawan may mga built-in na musical instrument, musicians, worshiper and musician si Satanas bago siya magrebelde. Anghel pa siya ng Panginoon. No wonder kung bakit expert si Satanas sa mga modern music. Linya niyan. At sa mga churches, no? Pag pinag-aralan natin ang body of Christ, majority sa mga local churches within the body of Christ, ang mga unang mga nagre-rebelde kadalasan hindi naman lahat mga musicians. Kasi ang mga musicians ang frontliners, no? Sila yung nasa harapan, no? Sila yung tagadala ng worship. Naku, nangyari sa church namin nagrebelde yung isa lang yung pinatungan namin ng disciplinary action kasi nga may maling ginawa, ay nakiramay na yung dabarkad siya, buong music ministry. Nagrebelde. Hindi naman sila sa akin nagrebelde, sa Panginoon sila nagrebelde. No? Walang tumugtog. Wala rin magpaawit. Ako na lang nagpaawit, a cappella. Those were the days. So, may mga ganyang attacks sa body of Christ. At naranasan din yan ng ayos sa mga kaibigan ko, pastor. Okay. So, pinaniwalaan na merong tatlong matataas na angel sa langit, kahit noon pa. Archangel Michael in charge sa warfare, si Archangel Gabriel in charge sa pagiging messenger, sa mga messenger angels, si Lucifer o si Satanas in charge sa worship in heaven. So, nung nag-rebel si Satanas, sabi sa Book of Revelation, hinakot niya ang 1/3 ng mga stars in heaven. Ano yung stars in heaven? Mga angels of God. Hinakot niya. No? Dinisib niya at nagsisama sa kanya. No? So, ang nakuha niya ay 1/3. So, ibig sabihin, may natira pang 2/3 sa heaven. Mas marami pa rin ang angels of the Lord. Yung kakampi natin. No? 2/3. At siguro, yung another 1/3 sa pangunguna ni Archangel Gabriel at yung another 1/3 sa pangunguna ni Archangel Michael at yung nawala ay 1/3 sa pangunguna ni Lucifer o ni Satanas. Okay? At bukod dyan, pinaniniwalaan na si Lucifer, sapagkat siya ay leader ng worship in heaven, no? At siya ay laging nasa presence of God sa tabi ng trono ng Diyos, nandoon yung mga cherub, tinawag siya sa Isaiah chapter 14 na anointed cherub. No? Cherub. So, hindi lang siya archangel or leader ng mga angels, kundi siya ay cherub. Always in the presence of God, doon sa trono ng Ama. Kaya nabighani siya, nagkaroon siya ng ambisyon na maging kagaya ng Ama, ng Diyos. At sinabi niya sa Isaiah 14 verse 12 na I will ascend to heaven and become like God. I will be worshipped by the angels of the Lord. No? Kaya ingat kayo mga kapatid sa ambisyon. No? Yung hindi pa para sa inyo, huwag niyong ambisyonin at huwag niyong mamadaliin ng Panginoon. Huwag kayong mainggit sa ibang napopromote. No? At si Lucifer ay nag-ambisyon siya maging kagaya siya ng Diyos. Isa lang ang Diyos, hindi siya pwede maging Diyos. At nung nakuha niya si Adam and Eve, nakuha niya ang mundo, at nawala sa kamay ng Diyos si Adam and Eve, napapunta sa kanya, lahat ng generation nagkaroon ng kamatayan. At si Satan became the God of this world. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okay, pansamantala lang yun. No?
Tandaan nyo, si Satan, nung dumating si Jesus na siya namatay, muling nabuhay, Jesus defeated the devil 2,000 years ago. Colossians chapter 2, verse 15, tinalo ni Jesus si Satan sa isang legal na labanan at sinamsaman niya ng sandata at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. So we have a defeated foe, the devil. Okay? Now, so sa langit, meron din tinatawag na mga seraphims. No? Ang seraphim ay kakaibang angels, 6 ang pakpak, 6 pairs of wings. Ang isang pair, yung 2 pakpak, panlipad, yung another pair, yung another na 2 pakpak ay pantakip sa katawan, at yung nakatakip naman yung another pair sa mukha, no? At yung 2 ay panglipad. So, 6. Yan ang mga seraphim. At sila, yan din seraphim nakita sa Book of Revelation, umiikot sa trono ng Ama na sumisigaw, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Na-amaze sila sa Diyos. Nung nakikita nila, iniikutan nila, bawat angle ng God the Father, may iba-ibang revelation silang nakikita. Walang patid, walang ubos na kapahayagan na nare-reveal doon sa mga angels umiikot sa trono ng Ama, sumisigaw, Holy, 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 na-amaze sila. Hindi lang yung basta bumigas, Holy, 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 3 beses. Hindi. Na-amaze sila noon. Holy, holy, holy. Bakit? Pag-ikot nila, may nakikita silang kakaibang kaluwalhatian sa Ama, revelation of His glory, no? Na hindi nakikita ng iba, amazing glory na walang katulad at hindi nauubusan ng kapahayagan. yung presence ng Ama, ang daming nakikita, yung mga angels. Kaya na-amaze siya, holy, holy, holy. Mga seraphims yun. Now, meron tiyatawag na cherubim. By the way, pag isa lang, singular, seraph. Pagkalampas ng isa, seraphim. Dadagdagan mo ng im, seraphim. Pag cherub naman, isa lang na anghel na cherub. Pag marami, cherubim. Kaya si Lucifer tinag na anointed cherub, isa lang siya. At maraming cherubim sa langit. Ang cherubim, kung ang seraphims ay 3 pairs of wings, so 6 lahat, ang cherub naman ay 2 pairs of wings, 4 na pakpak, 2 pairs. No? Pantakip sa katawan at yung another pair ay panlipad. Yan ang mga cherubims. At ang mga seraphims ay kawani siya ng apoy. No? Lumilipad na apoy, mga seraphims. At marami pang living creatures na kakaiba ang itsura na nakita sa heaven. According sa aklat ni Ezekiel at sa Book of Revelation. Merong angel na ang mukha ay 4. The face of a man, the face of a lion, the face of an eagle, and the face of an ox. Kakaiba. Okay. Now, so marami pang hiwa makikita sa langit. Now, noong panahon ni Enoch, the prophet, meron mga tinatawag, at ito ay kung natin reference yung Book of Enoch, no? May mga tinatawag na angels noon na nagrebelde rin sa Panginoon. They were 200, kung tawagin, watchers. Bakit watchers? Tagabantay sila sa mundo. Kanilang binabantayan ang mga tao at ang mundo ng time na yun. Pero itong mga tagabantay nito, these watchers, 200 sila, nabighani sila sa magagandang anak na babae ng tao at gusto nilang maging kagaya ng tao na merong kapasidad at abilidad na makiapid, makipagtalik. At sapagkat meron silang powers, kinonvert nilang kanilang katawan para makipagtalik sa mga anak na babae ng tao. At hindi lang yun, gumawa pa silang experiment, pati mga hayop. No? Maraming naniniwala na nakipagtalik din sila sa mga animals. At naging ng offspring nila, naging mga anak nila sa mga anak na babae ng tao ay mga giants. Yes, mga giants. At sa mga animals in experiment nila ay ang naging bunga ay half human ang itsura ay angels are not human pero mukhang tao sila
May angels na walang pakpak nga, mukhang tao. Ano? Okay. Kaya yung pinanganak nila, half human, half animals. Mga creatures na monster ang itsura. Malalaki rin yun, mga giants din. Half human, half animals. Kasi nga, nag-experiment sila. Totally, completely, nagrebelde sila sa Diyos. At itong mga group of angels ito, 200 ito, immediately arrested, they were arrested by God at tinanikalaan sa kalaliman, kung tawagi kulungan ng mga fallen angels, Tartarus. Nakatanikala sila doon. Pero sa very end times, sa pinakakauli-uling bagay, during the times of tribulation, pakakawalan yung mga yan. Okay, now, yung grupo ng mga angels na kasama ni Lucifer, 1/3, hanggang ngayon nakakalaya yun. Nakakalaya. Ito namang nagkasala sa mga tao, sa mga hayop, itong mga angels panahon ni Noah, ito ay inaresto kagad at tinanikalaan kagad doon sa Tartarus. Yun namang mga angels na kasama ni Lucifer, 1/3 yun, hanggang ngayon nakakawala yung mga yan. At kasama yan sa kalaban natin. Yan ang mga Air Force ni Satanas eh. No? Hindi bali, tayo naman mga ground level force ng military ng Diyos. Ang Air Force natin, yung mga angels of the Lord. Tayo po yung hukbo ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, whether you like it or not, whether you know it or not, Christians means soldiers of Christ or servants of Christ. Christos Ianos. Christos, Christ, Ianos, soldiers or servants. Kaya, servants of Christ, soldiers of Christ, tayo yun. So, whether you like it or not, kailangan matrain tayo for spiritual warfare and deliverance. Okay. So, ngayon, ito, basahin natin, yung mga panahon ni Enoch ay naparusahan agad ng Diyos sa Tartarus. Sa 2 Peter chapter 2, verse 4, "For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to fits of darkness, held for judgment." Nandun sila at nakaredy sila. Alam nyo, lahat ng iba kasi yung hell, iba yung lake of fire. Bukod doon sa hell, meron ding bahagi sa hell na kung tawag ay Tartarus, na yun ay para sa mga fallen angels. Doon sa mga nagrebelde sa panahon ni Enoch. No? Okay, kaya sabi dito, "For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell," doon sa Tartarus, "and committed them to pits of darkness, held for judgment." Ng mga nakatanikala sila ngayon doon. Ngayon, pagdating ng Great White Throne Judgment, wala na si Lucifer, wala na si Satanas, mga demonyo, mga fallen angels, at lahat ng mga walang Savior, walang Panginoon, and even backslider Christians, kasali yan. At even mga lukewarm Christians, kasali rin yan. Sa Great White Throne Judgment, lahat ng yan ay itatapos sa lake of fire na wala doon ang mercy of God, wala ang kahit nakatiting na mercy, katiting na grace of God, at higit sa lahat, wala ang presence ng Diyos. And that will be forever and ever sa buong eternity, at sila'y kalilimutan ng Diyos na sila'y nandoon. Kaya hindi gawang biro yan. Yung mapapunta ka na lang sa hell, wala nang paraan para makalabas. Hihintayin mo na lang yung judgment day sa Great White Throne Judgment na ang hell, according to the book of Revelation, the hell at lahat ng mga nandoon, mga kaluluwang nasa hell, including the devils, Satan, demons, and fallen angels, will all be thrown into the lake of fire. Yan ang huling bahagi ng mga evil na angels at mga demons, including the devil. So, meron din isang talata pa, Jude chapter 1, verse 6, "And the angels who did not keep their own domain,
but abandon their proper dwelling place. What is that proper dwelling place? Yung kanilang katawan, inabandon nila, kinonvert nila sa parang katawan ng tao, hindi naman sila tao. This God has kept in eternal restraints under darkness for the judgment of the great day. Kapareha sa sinabi ni Peter, nakakulong sila ngayon doon. Alam nyo, Book of Enoch is a good reference. Hindi natin masasabi at maituturing na inspired like the Bible, pero hindi naman masama siguro gawin nating reference or historical background kung nangyari noong unang panahon. Kasi yung iba naman Bible scholars, sobrang naman nire-reject yung mga ganyan book. Huwag niyong basahin, sa demonyo yan. Ano? Sa demonyo, yun yung libro ni Josephus. Isang Jewish na writer, ano? Kumbaga sa panahon ngayon ni Kwan, ang tawag dito, reporter, parang gano'n. Si Josephus sumulat may mga writing siya, yung Book of Josephus. Nandoon recorded yung mga historical background, mga history ng mga Jews at yung mga nangyari ng unang panahon. It's a good reference. No? So yung mga books na ganyan, good reference, but they are not inspired by the Holy Spirit. Pero it's a good reference to know what happened nung mga panahon na yon. No? Kagaya noon, kaya ko naalaman yun, meron pala mga watchers o mga 200 na another na rebel angels. Bukod pa doon sa wanted na kasama ni Lucifer, meron pa palang another. At sila pala yung nakakulong sa... Dati nalilito ako sa talatang ito. Sabi ko, akala ko hanggang ngayon nakakalaya yung mga wanted ng mga angels na kasama ni Satanas. Bakit sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 4 at Jude chapter 1 verse 6, tinanikalaan under darkness. Akala ko nakakalaya. Nalilito ko, pala, iba itong grupo na ito ng mga angels. They were 200 watchers or angels. Watchers ang tawag sa kanila. Okay? So, yan po, ano? Wala na tayong time, mga minamahal. So, ituloy natin ang part 2 sa Friday. Okay? So, right now, let's pray, mga minamahal. At please, share this video to your friends, to your pastors, to your church, to your churchmates. No? So, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa part 1 itong another na pantulong, Panginoon, sa aming pag-aaral ng spiritual weapon. Mga angels of the Lord. No? Kasama na namin na pag-aralan yung mga rebelding mga angels noong unang panahon. Dalangin po namin na patuloy mo kang papagyamanin sa mga kapahayagan na ito. At muli sa Friday, talakayin namin ang paksa, pagpatuloy po namin pag-aralan about angels. Another spiritual weapon na ibinigay mo sa body of Christ to help us, to help the body of Christ in destroying the enemies, in conquering the enemies, and destroying the powers of darkness. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga angels of the Lord na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless you all. God bless you all po. Amen.